Naisip ni Zofan na sa wakas nga raw ay nagawa na niyang makapatay ng isang sword shadow pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas sa isa niyang pag-atake. Ngayon nga raw na wala na ang isang shadow, ay medyo nabawasan na ang hirap ng kinakaharap niyang pagsubok. Kaso nga lang daw ay mayroon pa rin siyang problema, halos paubos na nga raw ang lahat ng kanyang lakas. Nakailang potion na nga raw ang kanyang nainom kaya kakaunti na lang ito. At kahit uminom pa raw siya ng isang high-level recovery potion ay hindi rin ganoong kabilis bago tuluyang manumbalik ang kanyang lakas. Wala na nga raw siyang oras para maghintay ng matagal dahil baka nga raw pagbalik niya ay hindi na niya abutan ng buhay si Zhu Liao. Biglang nakalanghap sa hangin ng mabangong amoy ang ating bida kaya dahan-dahan siyang lumapit kung saan ito nagmumula. Habang lumalapit si Zofan ay bigla na lang bumilis ang pagkapuno ng kanyang status bar. Nagtataka siya ngayon kung ano raw ang nangyayari. Hanggang sa naisip ng ating bida na mukhang ang nalanghap niya nga raw na amoy ay nagmula sa Grey Nest Life Pool. Hindi siya makapaniwala na kahit sa pag-amoy lang dito ay nanumbalik agad ang lahat ng kanyang lakas. Kapag nakakuha nga raw siya ng tubig sa Grey Nest Life Pool ay magagawa na niyang mailigtas ang nag-aagaw buhay na si Zhu Liao. Kung kanina lang ay medyo pinanghihinaan ng loob si Zofan, ngayon ay ginaganahan na ulit ito dahil bumalik na nga raw ang kanyang lakas at nawala na rin ang kanyang pagod. Ito na nga raw ang oras para talunin niya ang 8 natitirang sword shadows. Ginamit na muli ni Zofan ang bago niyang natutunang War God skill na Battle Sword Technique at isinabay niya ulit ito sa isa pa niyang War God skill na tinatawag na Intersecting Blade Dance. Sunod-sunod na tinalo ng ating bida ang mga kalaban niyang shadows. Hindi na niya alintana ang paggamit ng buo niyang lakas dahil mabilis lang din itong bumabalik sa tuwing nalalanghap niya ang amoy na nagmumula sa Grey Nest Life Pool. Matapos ang ilang minuto ay natalo na ni Zofan ang lahat ng kalaban nitong Sword Shadows. Sunod-sunod na notification ang natanggap ng ating bida mula sa kanyang War God system. Sa kada isang shadow na natalo niya ay nakakuha siya ng dagdag na 2 stat points. Ang kabuuan ng mga unassigned stat points na nakuha ng ating bida ay umabot ng 18 nang dahil sa pagtalo niya sa 9 na shadows. Napaisip si Zofan kung may kukonsidera pa ba raw ito bilang isang pagsubok. Kahit nga raw nahirapan siya ay napakalaki naman ang nakuha niya sa karanasan niyang ito. Bukod nga raw sa ilang stat points na kanyang natanggap ay nagawa niya ring matutunan ng isang napakalakas na War God rank skill. Naisip din ni Zofan na naglalaman nga raw ng malaking halaga ng firepower ang kanyang Intersecting Blade Dance na tinatawag natin noon na Stacked Sword Dance, pero kung ibabase niya raw ito sa nagagawa nitong pinsala ay hindi ito gaanong malakas kung ikukumpara niya ito sa natutunan niyang skill na Battle Sword Technique. Parehas nga raw ang mga itong sword skill na nasa War God rank, pero pakiramdam niya nga raw ay mas mataas na skill ang Battle Sword Technique. Natuwa si Little Gray sa pagkapanalo ng kanyang amo. Sinabihan naman ito ni Zofan na huminto na raw ito sa pagdila sa kanya at medyo nananakit pa raw ang buo niyang katawan. Isa-isang lumubog ang 9 na stone pillars hanggang sa bumukas ang isang mahiwagang lagusan na nasa itaas. Napaisip ang ating bida kung patungo ba raw ang lagusan na ito sa Grey Nest Life Pool. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Zofan at agad nang umakyat papasok sa nabuksang lagusan. Kailangan ng araw niyang makakuha ng tubig mula sa Grey Nest Life Pool at nang mailigtas na niya si Zhu Liao. Pagkapasok ng ating bida ay napapaisip siya kung talagang ito na ba raw ang Grey Nest Life Pool. Sa harap ni Zofan ay bumungad ang isang katubigan na nababalot ng hiwaga, na wala agad ang pananakit ng katawan ng ating bida at bigla na lang ding gumaan ang kanyang pakiramdam. Bigla namang nagparamdam ang War God system ni Zofan dahil na-detect raw nito ang S-rank item na Grey Nest Life Pool at automatiko raw itong i-absorb ng kanyang system. Nagulat naman si Zofan sa notification na i-absorb daw ng kanyang War God system ang Grey Nest Life Pool. Huwag nga raw siya nitong lukohin, kapag inabsorb nga raw nito ang Grey Nest Life Pool, paano pa niya raw ililigtas si Zhu Liao? Kapag itinuloy nga raw ng kanyang War God system ang binabalak nito ay hindi nga raw siya mapapatawad ng guardian na nasa labas. Kahit anong pagtutol ang ginawa ng ating bida ay hindi pa rin ito pinakinggan ng kanyang War God system, wala nang nagawa si Zofan noong makita nito na nagsisimula na ngang ma-absorb ng kanyang system ang Grey Nest Life Pool. Nangangamba na ang ating bida sa ginagawa ng kanyang War God system, pero mabuti na lang at matapos lang ang ilang segundo ay huminto na ito dahil tapos na raw ang pag-absorb nito.
Ipinakita ng War God system ang resulta ng ginawa nitong pag-absorb sa Grey Nest Life Pool. Umangat sa 40% ang physical recovery speed at healing speed ng ating bida at bukod pa doon ay nagkaroon din ito ng 50 stat points. Nakahinga ng maluwag si Zoufan noong mapagtanto nito na kaunting halaga lang pala ng Grey Nest Life Pool ang i-absorb ng kanyang system. Pero tama nga lang daw ito dahil paano nga raw niya magagawang ma-absorb ang lahat ng S-rank treasure na Grey Nest Life Pool gayong isa pa lang siyang intermediate Starfall Warlord. Nagtaka si Zoufan noong makarinig ito ng tunog sa kanyang tabihan. Nakita niya na nagmumula pala ang tunog na ito sa ginagawang pag-inom ni Little Grey sa tubig ng Grey Nest Life Pool. Pinagpatuloy ni Little Grey ang pag-inom kaya nag-alala na si Zoufan. Sinabihan ito ng ating bida na tumigil na raw ito sa pag-inom. Sinabi ni Zoufan sa binuhat niyang si Little Grey na wag nga raw itong basta-basta iinom ng kung ano-ano. Kahit pa nga raw isa itong S-rank treasure, paano na nga lang daw kapag sumakit ang tiyan nito sa kakainom nito ng marami. Kontrolin nga raw nito ang kanyang sarili at wag nga raw itong maging gahaman. Pero kabaliktaran ng sinasabi ng ating bida ang kanyang iniisip. Dahil nga raw nagpakahirap siya na makapasa sa kinaharap niyang pagsubok, nakakapanghinayang naman daw kung isang bote lang ng tubig ng Grey Nest Life Pool ang kanyang kukuhanin. Wala rin naman daw sinabi sa kanya ang guardian kung gaano karaming tubig ang maaari niyang kuhanin sa Grey Nest Life Pool. Tuwang-tuwa ang ating bida habang isa-isang inilalabas ang mga bote na kanyang daladala. Nagulat ang guardian noong maramdaman nito na natalo na ang lahat ng kanyang sword shadows. Hindi siya makapaniwala na magagawa ngang makapasa ng ating bida sa kinaharap nitong pagsubok kahit na napakabata pa lang nito. Isa nga rin lang daw itong intermediate Starfall Warlord kaya mas lalo pa itong nakakamangha. Ilang minuto na ang lumilipas kaya nagtanong na ang dumating na nakatalukbong na lalaki kung ano na raw ang sagot ng guardian sa inaalok ng kanyang teacher. Sumagot ang guardian at sinabihan ng nakatalukbong na lalaki na wala raw siyang intensyon na makialam sa pagitan ng paksyon ng teacher nito at ng Mercenary Association. Itutuloy pa rin daw niya ang pangako na binitawan niya noon. Sinabi rin ng guardian ng kahit ang paksyon ng teacher nito o ang president ng Mercenary Association ang lumapit sa kanya ay wala pa rin siyang tutulungan. Ang tungkulin niya nga lang daw na dapat gampanan ay ang maging tagabantay ng Grey Nest Life Pool. Magsasalita pa sana ulit ang nakatalukbong na lalaki para kumbinsihin ang guardian. Pero hindi na niya ito nagawa noong bigla na lang siya nitong gamitan ng isang malakas na kapangyarihan. Wala mang intensyon ng guardian na patayin ang nakatalukbong na lalaki, pero ginamitan niya ito ng katamtamang lakas para tumilapon ito papalabas ng binabantayan niyang kuweba. Nainis ang nakatalukbong na lalaki dahil hindi nga raw siya makapaniwala na tatanggi pa rin ng guardian kahit na isinangtabi na ng kanyang teacher ang katayuan nito para lang imbitahin ito sa kanilang paksyon. Habang papaalis ang nakatalukbong na lalaki ay naisip nito na pipilitin niya raw ang kanyang teacher na magpunta doon at magsama ng malaking bilang ng mga expert para patayin ang guardian kapag nanalo na ang kanilang paksyon laban sa Mercenary Association. Ano nga raw kung isa itong war god? Wala pa rin daw itong laban kapag pinagtulong-tulungan na ito ng napakaraming expert. Sa loob ng kuweba ay iniisip ng guardian na isang araw mapaghiganting tao si Bukyo Feng, sa sandaling itong araw ang pumalit sa kasalukuyang president ay sigurado siya na magbabalik ito doon para maghiganti sa kanya. Pero kahit pa nga raw magkaroon ito ng malaking impluensya, sa laki ng panloob na alitan sa Mercenary Association ay baka magtagal bago pa ito makapunta doon. Naisip din ng guardian na napakahirap nga raw mahulaan kung sino talaga ang mananalo sa faction war na ito. Pero mukhang hindi nga raw alam ni Bukyo Feng na may isang genius ngayon ang kasalukuyang naglalagi sa Mercenary Association na nagawang makapasa sa pinakamahirap na pagsubok ng Grey Nest Life Pool. Ibinalik na ulit ng guardian sa normal ang pwesto na kinatatayuan ni Ding Yiying at nang nanghihinang si Zhu Liao. Umiyak si Ding Yiying at sinabi sa guardian na hindi na raw tatagal ang kanyang kaibigan. Tinatanong niya ito kung may magagawa ba raw ito para mailigtas si Zhu Liao. Sumagot naman ang guardian at sinabihan si Ding Yiying ng ano pa ba raw ang iniiyak nito, hindi pa ba raw nito nakikita na naroon na rin ang isa pa niyang kaibigan. Nagsalita ang kakalabas pa lang ng lagusan na si Zoufan at sinabi kay Ding Yiying nang naroon na raw siya ngayon, dala ng araw niya ang tubig na nagmula sa Grey Nest Life Pool. Agad na tumayo si Ding Yiying at tinawag ang papalapit na si Zoufan. Naisip ng guardian na Zoufan daw pala ang pangalan ng binatang ito,
Base nga raw sa itsura nito ay masasabi niya na wala pa itong 20 taon. Kaya nagtataka siya kung paano nito nagawang matalo ang kanyang siyam na sword shadows. Napapaisip ang Guardian kung gumamit ba raw ang ating bida ng isang klase ng pandaraya para matalo niya ang mga ito. Pero noong pakiramdaman niya ito ng mabuti ay doon na siya nagulat. Nagtataka siya kung bakit daw nararamdaman niya kay Zofan ang kanyang battle sword technique. Shout out kay Idol Jeffrey Riubel at Fremar Cabanilla sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. Agad na ipinainom ni Zofan ang dala nitong Grey Nest Life Pools Water sa nag-aagaw buhay na si Zuliao. Nanalangin si Ding Yiying na sana raw ay gumana kay Zuliao ang tubig na iniinom nito. Nabawasan ang pag-aalala ni Ding Yiying noong makita nito na tumigil na ang pagdurugo at mabilis nang gumagaling ang sugat ni Zuliao. Tuwang-tuwa si Ding Yiying habang sinasabi kay Zofan na gumagana nga raw ang Grey Nest Life Pools Water na dala nito. Sinabihan ng Guardian si Ding Yiying ng bakit daw ito nasusurpresa, kayang-kaya nga raw pagalingin ng Grey Nest Life Pool ang iba pang pinsala na mas matindi sa sinapit ng kaibigan nito. Kaya nga raw kilala ito bilang isa sa mga pinapangalagaang kayamanan ng Mercenary Association. Tumakbo si Ding Yiying para pasalamatan si Zofan. Ito nga raw ang dahilan kaya nagawa nilang mailigtas ang buhay ni Zuliao. Sa tuwa ni Ding Yiying ay niyakap nito ng napakahigpit si Zofan. Sinabi naman ng ating bida na ginawa niya lang daw ang dapat niyang gawin lalo na't mga naging kakampi niya ito. Mas hinigpitan pa ni Ding Yiying ang pagyakap kay Zofan. Wala itong kaalam-alam na naiipit na pala ang nasa damit ni Zofan na si Little Gray. Sinabihan ng Guardian si Ding Yiying na tumigil na raw ito ng pagyakap sa ating bida. Isang araw itong estudyante ng War God na si Yishen kaya dapat kahit papaano ay marunong itong magkontrol. Ano na nga lang daw ang sasabihin ng teacher nito kapag nalaman nito ang ginawa ngayon ng kanyang estudyante. Nagpaliwanag naman ang nahihiyang si Ding Yiying at sinabi sa Guardian na nagawa niya lang daw ito nang dahil sa sobra niyang tuwa sa pagkakaligtas ng isa sa kanyang kaibigan. Nakiusap si Ding Yiying sa Guardian na wag nga raw nitong ipaalam sa kanyang teacher ang nakita nito. Lumapit ang Guardian at sinabi kay Zofan na ilang minuto pa nga raw ang kakailanganin ng mga itong hintayin bago tuluyang maabsorb ng nakahiga nitong kasamahan ang Grey Nest Life Pools Water. Tinanong ng Guardian kung Zofan nga ba raw ang pangalan ng ating bida. Sinabi rin ito kay Zofan na sumama raw ito sa kanya dahil may gusto raw siyang itanong dito. Tinawag naman ng Guardian si Ding Yiying ng little girl at sinabi na ito na raw muna ang bahalang magbantay sa labas. Patunugin na nga lang daw nito ang naroong kampana kapag may kakaibang nangyari. Sumagot naman si Ding Yiying at sinabihan ng Guardian nang wag nga raw siya nitong tawagin ng little girl dahil mayroon nga raw siyang sariling pangalan. Pero mukhang interesado nga lang daw itong malaman ang pangalan ni Zofan dahil sa isa itong genius. Tinawag na ng Guardian ang ating bida at sinabi na sumunod daw ito sa kanya. Sinabi rin ni Ding Yiying kay Zofan na sumunod na nga raw ito at siya na nga raw muna ang bahala sa pagbabantay doon. Pumasok ulit sina Zofan sa lagusan kung saan niya kinaharap ang natapos niyang pagsubok. Doon ay sinabi ng Guardian na nabura na nga raw ang lahat ng sword marks ng kanyang battle sword technique, maging ang salitang fight na nakaukit sa lupa ay nasira na rin. Napaisip ang ating bida kung napasobra ba raw siya. Nasira na nga raw niya ng lubusan ang naiwan doon na battle sword technique formation. Nangangamba siya na baka raw pagbayarin siya ng Guardian sa lahat ng damage na kanyang nagawa. Habang nag-aalala pa ang ating bida ay bigla na lang nag-ipon ng malakas na kapangyarihan ang Guardian sa isa nitong kamay. Agad namang nagpaliwanag si Zofan at sinabi sa Guardian na hindi niya raw intensyon na sirain ang lugar, nagkataon lang daw ito habang isinasagawa niya ang kanyang pagsubok. Hindi na pinakinggan ng Guardian ang mga sinasabi ni Zofan, noong sapat na ang naipon niyang kapangyarihan ay agad na niya itong ipinangatake sa ating bida. Naisip ni Zofan na sa laking araw ng pag-ataking ito ay hindi na niya raw ito maiiwasan, wala na nga raw siyang pagpipilian kundi labanan na rin ito. Agad na ginamit ng ating bida ang bago nitong natutunan na battle sword technique para salubungin ang pag-atake na pinakawalan ng Guardian. Matagumpay ang ginawang pagdepensa ni Zofan, nagkaroon ng malakas na pagsabog ang pinakagitna ng lugar noong magtama ang atake ng Guardian at ang kanyang pag-atake. Naisip ng hingal na si Zofan na kahit nga raw parang napakasimple ng ginawang pag-atake ng Guardian ay naglalaman naman ito ng malakas na kapangyarihan, nagawa niya man daw itong pigilan pero kinailangan niya namang gamitin ang lahat ng kanyang enerhiya.
Napapaisip ang ating bida na ganoon daw pala kalakas ang isang war god expert, at ni hindi pa nga raw nito ginagamit ang buo nitong kapangyarihan. Naisip ng Guardian na kumpirmado na nga raw ang kanyang hinala, nagawa nga raw matutunan ni Zofan ang ginagamit niyang battle sword technique. Iniisip niya kung nagawa ba raw nitong maintindihan at matutunan ang kanyang sword skill nang dahil lang sa pagtingin nito sa sword marks na naiwan sa mga naroong stone pillars. Naisip din ng Guardian na hindi nga lang daw isang ordinaryong enlightenment ang nakuha ni Zofan, dahil nagawa nga raw agad nitong mapaakyat sa beginner level ang kasanayan nito sa battle sword technique. Noong siya nga raw ang nag-aaral ng skill na ito ay inabot siya ng 3 buwan bago niya ito napaakyat sa beginner level, at ginagabayan pa raw siya noon ng kanyang master. Hindi na ulit umatake ang Guardian kaya nagpaliwanag muli si Zofan. Sinabi niya dito na hindi niya raw talaga sinasadya na sirain ang 9 na stone pillars. Hindi naman nakikinig ang Guardian sa mga sinasabi ng ating bida, habang papalapit ito ay tinanong nito si Zofan kung may dati na ba raw itong naaral na sword skill na kagaya ng battle sword technique. Sumagot naman si Zofan at sinabi na wala pa nga raw siyang natututunan na ganoong skill noon. Ang tanging war god skill lang daw na alam niya noon ay ang intersecting blade dance. Nalinawan na ang Guardian nang dahil sa isinagot sa kanya ni Zofan, talagang natutunan nga lang daw nito ang ginagamit niyang sword technique nang dahil lang sa pag-aaral nito sa mga nakita nitong formation, at sa ganoong paraan ay nagawa rin agad nitong mapaakyat sa beginner level ang kanyang proficiency. Naisip ng Guardian na talagang isang araw na mumukod tanging genius ang ating bida. Hindi nga raw siya makapaniwala na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito kilala sa buo nilang bansa kahit na isa itong batang genius na napakalaki ng maaaring marating sa hinaharap. Hindi pa alam ni Zofan ang nasa isip ngayon ng Guardian kaya sinabi niya ulit dito na hindi niya raw talaga intensyon na sirain ang 9 na stone pillars, nagawa niya lang daw ito dahil sa kagustuhan niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Naisip ng Guardian na hindi nga lang daw isang genius ang ating bida dahil isa rin itong maaasahan at matapat na kaibigan. Nakahanda nga raw itong humarap sa isang napakahirap na pagsubok para lang iligtas ang tao na nakilala lang nito sa nasalihan nitong pansamantalang grupo. Naisip din ng Guardian na ayaw niya raw sanang makialam sa nangyayaring gulo sa loob ng Mercenary Association. Pero dapat nga lang daw ay pinamumunuan ng Mercenary Association ng mga genius na gaya ng ating bida. Nagsalita na ang Guardian at sinabi kay Zofan na may gusto raw siyang ipaalam dito. Sinabi rin nito na hindi raw talaga Guardian ang kanyang pangalan, tawagin na nga lang daw siya ng ating bida sa tawag na Heavenly Sword. Nagtanong si Zofan sa Heavenly Sword kung ano raw ang gusto nitong ipaalam sa kanya, at doon ay sinabi na ng Heavenly Sword kung ano na ang nangyayari. Nagulat ang ating bida noong malaman nito na matindi na raw pala ang nagaganap na alitan sa loob ng Mercenary Association. Sinabi ng Heavenly Sword na malamang nga raw ay sinisimulan na ng Vice President na si Bu Qiufeng ang mga plano nito sa loob ng elite training camp. Tinanong niya rin si Zofan kung anong panig ang binabalak nitong suportahan. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na susuportahan niya nga raw ang Mercenary Association President ng Zonglin City. Marami nga raw siyang kaibigan mula sa Mercenary Guild ng Jinling City na matagal na ring nakasuporta sa President ng lungsod na ito. Bukod pa raw doon ay ayaw niya rin sa masasamang pamamaraan ni Bu Qiufeng para lang makakuha ito ng dagdag na kapangyarihan. Sinabi ng Heavenly Sword kay Zofan na kung ganoon daw ang pasya nito ay mas mabuti raw na bumalik na agad ito sa elite training camp, nakakasigurado nga raw siya na hindi na rin maganda ang sitwasyon doon. Sinabi rin ng Heavenly Sword na medyo nahuhulaan na rin daw niya ang plano na gagawin ni Bu Qiufeng. Sa lakas at talento nga raw ng ating bida ay maaaring ito ang maging susi para mapigilan ang binabalak ng mga ito. Nagtaka si Zofan nang may bigla na lang ipinasok na kapangyarihan ang Heavenly Sword sa kanyang katawan. Sinabi ng Heavenly Sword na ang nangyayari nga raw sa loob ng isang organisasyon ay hindi na dapat panghimasukan ng mga gaya niyang War God expert. Kaya hanggat hindi raw kinakailangan ay wag daw gagamitin ni Zofan ang sword aura na ibibigay niya dito. Matapos makatanggap ng isang malakas na kapangyarihan ay nagpasalamat na ang ating bida, sinabi niya rin sa Heavenly Sword na gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabihan naman ng Heavenly Sword si Zofan na kapag nagtagumpay nga raw ito sa pagpigil sa magaganap na kaguluhan ay magbalik nga raw ito doon. Ituturo niya nga raw dito ang dalawang huling estilo ng pag-atake na angkop sa natutunan nitong War God Sword skill.